December is the alignment. Kaya po inalign lahat ng mga soldiers who will fight for the land, fight for the air, fight for the kay lahat na water, kay lahat kami kagabi nakasuot ng soldiers uniform. Hallelujah. We were trained how to roar in the air against the dragons, in the land against the snake, in the water against the marine spirit. Amen? Pasok na po tayo sa in-depth na prayer. Hindi na ako sanay nung nagpipray basta-basta. I've learned a lot on our 1 week roaring sa mga foundations na nilagay ko sa inyo sa roar. Everything, it was so powerful. May mga prayer na hindi nakukuha sa basta-basta, especially the nations, the principalities. It has to be a roar and a groan. Groan is the prayer to raise up dead. We are commanded to raise dead people. And we were trained how to pray to raise the dead. And I'm so excited because we're moving in the supernatural realm of God. Amen? Amen. Alam niyo ba yun? Did you fast and pray this week? Amen? Did you roar? Yung mga bata nakita ko kanina, you have given them all the physical, everything. So susunod niyan, encounter. Susunod niyan, children were trained how to roar. Amen? So kung makita itong mga batang ito, hindi ordinary mga bata. Dito sa Shiloh, hindi ordinary dito. Sons and daughters ang nire-raise up natin dito. Amen? Amen? Everything, that's why we have a business. What do you call this business? Conference. I will be teaching everything about finance, supernatural finance, how to move in the miraculous finance. Everything is finance. So if you're a businessman or you want to put up a business, I want you to come. That's my nilagay ng Lord sa heart ko. And then the SRO encounter. So lahat ng leaders will be going out. Mga leaders ng SRO, Shiloh, reaching out, they will move in signs and wonders. Amen. All Shiloh reaching out leaders will move in signs and wonders. They will be trained here. They will be trained how to pray deeper. Amen. To fight against witchcraft. Ramasandararaba. See? Kanina, hindi ako makatayuan eh. I have no strength. I said, I need the joy of the Lord. So, today is, what date is today? December 8. You know what is December 8? 8. I want Anna, the leader of the children's, to have the same anointing as I have. Amen? Gusto ko may raise up ang mga children dito, powerful children. So, connect with me, Anna. Connect with me. You need the frequency of the anointing that I have for these children. Karamahasakira bahaya. Hurabahasataraya. What I am saying, I'm just speaking in the spirit. Laman ng utak ko. Hallelujah. Rabakasatararia. December 8. Say December 8. 8 is the day of new beginning. Say new beginning. Sabi mo, hindi ka luma. God will put a new anointing in your life. December 8. God will put a new blessings in your life. God will put new wisdom in your life. 8 is new beginning. Amen? Your prayer life will change. Everything will change. We entered into a month of alignment. December is a month of alignment. Ano yung alignment? Ia-align ka sa will ng Lord. Sabi mo, ia-align ka sa will ng Lord. Hindi na yung sarili mong gusto.
Tell your neighbor, the Holy Spirit, kayo may mga tulog pa kayo ha. Ako wala pa akong tulog, dapat mas malakas pa kayo magsalita sa akin. Amen? Soldiers of God, they're always alert. Amen? Kita ba kayo sa gera, mga sundalo, kahit walang tulog? Ay, lalaban ako. Di ba they're always alert? Amen? So tell your neighbor, dapat alerto kayo. Ang demonyo, laging lumulusob yan. Pag nakatulog ka, they will always assign destruction against your family. You know, demons are spirit. Say, demons are spirit. Hindi sila tutulog. Kaya pag another, ito na naman, maglalagay na naman sila ng assignment nila. Kaya dapat tayo, alert tayo sa prayer. Sabi mo sa katabi mo, increase your prayer life. Pray without ceasing. Roar without ceasing. So December is the month of alignment and today is a new beginning. Kaya nga natapos yung dry fasting. Grabe, nakita mo yung mga pastor. Ang lalalim na mga mata na. No water, no food. 1 week. Kurabara. Kaya para maging coordinator ka sa isang bansa mo ng Roar Center, it requires a lot. I'm sharing it to Pastor Rolly. Don't stop me on whatever God is telling me to do. I'm a movement. Hindi ako pwedeng bumagal. Amen? I move. When the Holy Ghost said, I move, I move. So this church, hindi ito para sa mga baby. All the leaders of this church should be strong. Amen? And powerful. Say you're strong. You're powerful. Mana ka sa tatay mo. The Father in heaven is a mighty God. Amen. So, it is the month of alignment with eternal purpose. Kailangan magawa mo ng kalooban ng Lord. I shared it to Pastor Rolly. Kailangan magawa ko na ang kalooban ng Lord sa buhay ko. Tell your neighbor, kailangan magawa mo na ang purpose ng Lord sa buhay mo. Amen? We'll do a lot of conquests. 2025 is the most active year in our life. Action ito. Sabi mo, action ng 2025. You will see the movement of the angels and the movement of demons on 2025. That's why we were gonna do conquests in the realms. Amen? Karabahasata. Yung bang, nag-iisip pa lang ang demonyo, alam mo na kung anong plano niya. Nakuha mo yun? You will be trained like that to think the way the Holy Ghost think, the mind of Christ. So, marami tayong gagawin sa 2025 because you're gonna see a lot. I mean, nung makita ko nga na ginagawa na yung mga kotse, gawa na talaga yung mga kotseng lumilipad. Nakita niyo yung mga kotseng lumilipad? May mga propeller sa taas. This is the year 2025. The cars are entering the realm. Kaya hindi ka pwedeng luma. Sabi mo sa katabi, hindi ka pwedeng luma. Lumilipad na mga kotse. Baka ang mind mo, nasa 19 kopong-kopong pa, cannot. So I want every leaders of this Shiloh to come and attend the SRO conference. That will be, kailan ba yun? My schedule is so full pack. Grabe. Arabaw ko rababahasa tarabakaraya. I have to do it, Lord. 2025. So, while nung nandun ako nagfa-fasting, I went into sa dagat. At habang nagpo-floating ako sa dagat, praying, korabas. Ang sarap pala mag-pray na nagtatangs ka, nagro-roar ka, naka-floating ka.
Ha? Kaya pala walang mga tao, walang mga creature sa tabi ko. And the Lord asked me, what do you want? What do you want in this fasting that you're doing? Nagulat din ako sa tanong na yun eh. What do you want? And then, pag tinanong ka ng Lord ng what do you want, huwag ka basta-basta sasagot. Kasi hindi dito yun. He's asking you in your heart, from your heart. Sabi ko, Lord, ano nga bang gusto ko? Ano nga bang gusto ko? Kayo, anong gusto nyo? Siguro iba sa inyo, bilis sumagot, Lord, gusto ko pera. Right? Lord, gusto ko asawa. Lord, gusto ko bahay, kotse. And then later, I go deeper in my heart. Ano ba talaga ang gusto ko? No wonder why God is asking me because we are about to enter into a new beginning. You know what I said to the Lord? Father, I want your heart. Give me your heart. Lord, I want your heart. Give me your heart. And then parang lumiwanag yung lumiwanag. And I just felt it in my spirit that I connect with His heart. And He told me, daughter, my heart is full of love. Everything you do from now on must be motivated by my love. And I started to hear. Kasi alam nyo, maraming taong gustong maglingkod sa Diyos, but they want to be famous. It's not coming out of love. Some wants to have a lot of money. The motivation is not coming out of love. I said, Lord, gusto ko yung galing sa puso mo. And He started to talk to me about His heart. God is a God of, pinag-aralan ko sa roar, yung tinig ng Diyos is like a thunder, lightning, wind, fire. When He judge, Lord, ang tapang-tapang mo talaga. Kasi ayaw ng Diyos ng mali because God is a holy God. Tell your neighbor, God is a holy God. So, when He disciplines, when He judges, it's because He loves His people. He loves His sons. He loves His children. He doesn't want them to be cursed. Kaya very strong siya na ayaw niya magkamali ang mga anak niya. Amen? And that is the love of God. Kaya when you put something like, you put the law of God in your life, isa mahirap sundin. Pero, do you love Him? Nilagay niya yung mga batas na yan dyan para hindi ka masira, para hindi ka ma-curse. So that's, even in judgment, even in discipline, God is a God of love. Nakita ko, Lord, ganito. Hindi ko nakita yan noon eh. Pero ngayon, I started to see that everything God does is motivated by His love. Tapos yung heart niya, nilipat niya doon sa anak niya. Siguro, yun din ang tinanong niya sa anak niyang si Jesus. What do you want, my son? Probably, I do not know. Maybe Jesus answered him, Father, I want your heart. I want your heart. Kasi sabi ko, paano natiis ni Jesus ang cross? Because the Father transferred His heart to Jesus. That's why Jesus
loved the world, all men, the creation of His Father. He started to love them. Na kaya niyang ibigay ang buhay niya at mamatay dahil mahal niya yung mga taong. That's why, yes, Lord, everything you do is motivated by love. You are a Father of love. Kaya dapat bawat isa sa inyo, hindi magkukulang, hindi magiging insecure. Kasi sobra ang koneksyon ng heart ng Father sa inyo. Hindi kayo maubusan ng pag-ibig if you're connected to the Father. Because He's got the Spirit of love in you. Everything the Father does. Sabi ko, Lord, itong roar, itong pagro-roar namin, that's motivated by the love of the Father. Why? He wants you, because of His love for you, He wants your nation to be saved. He wants your family to be saved. You fight for the enemy because of love. Naintindihan ko na ngayon na pag nagro-roar ako, pag punong-puno ako ng love ng Lord, I am not afraid of the enemy. I'm not afraid of demons. Why? Because I am filled with the love of the Father. Amen? Perfect love casts away fear. Amen? Sabi ko, bakit sila may insecurity, may inggit, may selos, naiinggit, nag-aagawan sa posisyon. Pag may blessing yung isa, naiinggit yung isa. Kasi hindi na naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung puno ka ng love ng Lord, wala kang kaiinggitan. You are so secured. You know, alala ko sabi ni Pastor sa akin, ikaw ang pinaka-importanting tao rito sa Pilipinas, dito sa SRE, kasi ikaw yung coordinator ng Roar Center, ikaw yung coordinator ng conference sa Philippines, pero wala ka dito. Tapos naggawa pa sila ng video, Pastora, we miss you here. Pati mga foreigner. And pumasok sa isip ko. Remember that, Ma'am Let's, that nagpunta tayo sa, ano ba yun? Australia lang yun, ha? Punta tayo sa Benguet. Dahil, hindi ko matiis. Pero pinanonood ka lang sila. Sabi ko, sige, i-represent mo na lang ako dyan, Pastor. And then, napagtagumpayan ko yun sa mind ko. Sabi ko, Lord, ang mahalaga sa akin yung presence ng Lord. And then, nung isang gabi, gumawa na naman sila. Ang daming nagte-text sa akin, nagme-messenger. We miss you here, Pastora May. Tapos parang umano yung emotions ko, nag-init yung puso ko. Bakit ako wala doon, nandito ko? Dahil sa visa na yan. And I started to think about that visa. Paano nga pa nangyari nagka-problema dyan sa visa na yan? Alam mo, sabi ko sa demonyo, hoy, hindi ako papayag na paglaruan mong emosyon ko, ha? Tutulugan kita. Tinulugan ko, pagising ko, masaya na ako. Amen? The thing that protects your heart and your mind is the love of the Father. Amen? Pag nararamdaman mo sobrang pag-ibig niya sa'yo, kahit wala na itong mga bagay sa mundong ito, hindi ka magkukulang. You are so secured in the love of God. I've learned it. Sabi ng Lord sa akin, I'm training you. Tinuturuan kitang mamatay sa emosyon mo, mamatay sa mga flesh mo, mamatay sa lahat, so I can resurrect in you. Amen? Hallelujah! Ang sarap ng pakiramdam ko. Ngayon, tapos ang 1 week, I will still continue the fasting and prayer. Amen. Sabi ng John 3:1, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Lahat ng tinawag ng Diyos na sons of God, nilagyan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi ko sa katabi, huwag kang insecure. Ano ba kung wala ka nang wala siya? Ang mahalaga,
Your heart is so secured, your mind is so secured of the love of your Father. You are the Son of God. You are the Son of your Father. Amen! Ano hinahanap mo? Mas mataas ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa boyfriend at girlfriend mo. Kaysa sa asawa mo. Kaysa sa kung ano-anong bagay na meron ka sa mundong ito. Kahit, sabi ko, Lord, pinakamahalaga sa akin ang pag-ibig mo. Embracing God all the time. Alam mo, pag hindi mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka magpipray. Amen? Kasi what motivates you to talk to God is your love for the Father. Mahal mo ba ang Diyos? Kaya pala sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lagi ko tinuturo yan, lagi ko tinuturo. Pero nandun ako sa dagat, parang pakiramdam ko, nag-connect yung frequency ng puso ko sa puso ng Father. And I said, Lord, everything I do, now, in the ministry, in everything, even the decision making, tatanggapin ko ba yung coordinator and everything? The Lord said, do you love me? Yes, Lord. Obey. Mga anak, mahirap sumunod sa magulang kung di nyo mahal ang magulang nyo. Mga women's, wives, napakahirap mag-submit sa husband mo kung wala kang pag-ibig ng Diyos. Husband, it's hard for you to love your wife if you are not connected with the love of the Father. Everything I understood now is moving. Lord, magdi-decide ako, ganito ang decision ko. Ito bang didesisyonan ko may kasamang pag-ibig sa Diyos? Ito bang ginagawa ko may pag-ibig sa Diyos? All of you, do you love your pastor? Honor your pastor in everything you do. Amen? Pray kayo ng pray. Napag-pray nyo na ba yung pastor nyo? Wala. Di nyo alam yung mga sacrifices behind the curtain. Matutulog na lang ako, nagpipray ko. Lord, I roar against all demons attacking Shiloh people. Alam nyo ba yun? Hindi. Inaatake ko yung mga demonyo naka-assign sa buhay nyo na hindi nyo kayang paalisin. First John 3:1. See what kind of love the Father had given to us, that we should be called children of God. Sa mga bago, you're a children of God. Sa mga matatagal na, you're a sons of God. Amen? That's why I'll start my new series next Sunday. Because it's a new beginning. It's still connected. See, I teach about reaching out. Mahirap nga palang mag-reach out kung yung kamay mo hindi connected sa puso ng Diyos. Kayo ba nagre-reach out na lahat? Amen? Meron na kayo ni-reach out? Huwag kayong balik-balik dito sa Shiloh nang wala kayo nire-reach out. Kasi matitindi ang mga teachings dito. We're gonna war in the Spirit. To become a coordinator, principalities na ang kinakalaban ng Shiloh ngayon. Amen? Kailangan, pag malaking demonyo ang kalaban mo, dapat malaking pag-ibig ng Diyos ang baon mo. Amen? You fight. Ayaw mo ng kaguluhan dito sa bansang ito, kaya you fight. As a love. Sabi ko, Lord, oo nga pala, no? Perfect love cast away fear. Perfect love. Yung love mo, Lord, yun ang magtatanggal ng takot sa aming buhay. Amen? Kaya pag nag-pray ako, hindi ako kapag, Lord, protect us. Hindi na, ganun na ako. Demonic destruction.
Sarap. Tumatapang ka sa panahon na kailangan mo to. Dapat matapang ka lang sa demonyo. Sabi mo sa katabi, matapang ka sa demonyo. Huwag ka matapang sa asawa mo, sa pamilya mo. Wag. Love mo sila. Pero pag nakita mo ang spirito ng kaaway, amen? Sarap eh. Do you understand what I'm saying? Yung mga nagro-roll up niya. The reason why the world does not know us is that did not know Him. Alam mo ba, di tayo naiintindihan ng mga tao? Di ka naiintindihan ng pamilya mo kasi hindi nila kilala ang Diyos. Amen. Bakit may punta ka ng punta dyan? Ayan, nagpipray ka pa, nagro-roar ka pa. Paano ba? Ba't yan ginagawa nyo? Pray kayo ng pray. Pray kayo ng pray. Di kayo matigil ka pray. May word pa kayo, may ganito pa kayo, nag-share pa kayo, nag-win soul pa kayo, nag-reach out pa kayo. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi ka nila maiintindihan, kaya cool ka lang. Amen. My husband, baday, hindi niya ako maintindihan. Ang dami mong, gabi. Ayaw mo, I'll have another room. Hindi siya makapasok sa room kasi nandun sa room. Sabi niya, saan ba ako matutulog? Doon sa sala siya. Hindi kita maintindihan. Ano na naman gagawin mo? Sino na naman yung tumatawag? May Monday kayo, may Tuesday, may Wednesday, may Thursday, may Friday. Sabi ko, because I love God more than myself. I love God more than you. Bonus na lang. Paano hindi mo mamahalin ang Diyos na namatay para sa iyo? Kaya hindi pwedeng mataas ang level ng pag-ibig mo kung kani-kanino. Dapat mataas ang level mo sa Diyos. Kasi si Jesus lang ang namatay sa cross para sa iyo. Bago ka binigyan ng buhay na walang hanggan, bago ka binigyan ng blessing, ng healing, may kapalit. Isa munang buhay ang mamamatay. Sabi nga, alam mo yung heart transplant? Ita-transfer sa'yo. Halimbawa, may problema ang puso mo. Kailangan mo ng heart transplant. Mahina na yung puso mo, may sira na, hindi na pwedeng tumakbo. Hindi na pwedeng mag-activate. So, ang gagawin ng doktor, ooperahan ka. Bubuksan itong dibdib mo, kukunin yung puso mo, tatanggalin yan. Makikita mo yung puso mo, maraming, we call it necronic. Necronic means dead cells. Puro itim-itim yung ugat, napuno na ng kung ano-anong barbecue na kinain mo, lechon. Nasusunog siya, namamatay yung ugat. Kasi hindi na makadalo yung dugo, dahil nga puno na ng taba. So namatay yung puso. Sabi nung taba, huwag kang papasok dito. Nutrients ka, air ka. Sabi ng puso mo, okay. Pang! So ano nangyari? Tatanggalin yung puso mo. Hindi naman pwedeng wala kang puso. Kukuha ng magandang puso. Buhay na puso. Alam mo, may na-aksidente dyan. Nakalagay dun sa ID niya. Pwedeng ibigay yung puso. Nakalagay dun donation. Nadodonate na, hindi lang pera, puso, dinodonate din. Kaya dun sa, meron akong, what do you call this, license, driver's license. Nakalagay dun, magdodonate ako ng lahat ng organs ko if something happened to me. Kaso, hindi ko madodonate yun kasi immortal ako. Hindi ako mamamatay. Sorry. Walang makakakuha ng puso ko. It belongs to the Lord. Okay, so, bibigyan ka ngayon ng bagong puso. Pang! Nabuhay ka ngayon kasi ang ganda ng pusong dinonate sa'yo. Kaso, para madonate sa'yo yung magandang puso, kailangan mo nang may mamatay. That's what Jesus did. He died so you can have a new life. Naintindihan nyo?
Lahat ng ginawa ni Jesus is a sacrifice of love for each one of us. Tapos sasabihin ng Lord sa akin, mag-pray ka! Natamad ako, ayaw ko. Namatay tong tao sa'yo. Prayer lang, di mo pa magawa sa kanya. Punta ka Sunday sa Shiloh so you can receive impartation. Yung layo-layo, wala akong pamasahe. Tamad ako. Nakaupo kayo dito. Kung ano-anong iniisip nyo. Fiesta, everything. Kala nyo, hindi ko alam. Kaya traffic sa Dasma. Ha? Kaya makakain ako. Hey, Jesus died so you can have life to sit down here and receive the impartation of life of God. Amen? Lahat is motivated. Kaya sabi ko, Lord, lahat ng gagawin ko. Motivated. Kayo, ba't kayo kumakanta dito? Mga musician, tumutugtog. Nakita ko ba doon sa video? Napaka-anointed ng pastor nila. Nag-away-away yung mga musician tsaka singer. Kulang na lang magsuntukan eh. Sabi ng pastor, hey! Hey! Kasi hindi motivated ng love eh. Mahal ko ang Diyos, kaya kumakanta ako. Maawit ako sa Kanya. Nagpupuri ako. Kayo, mahal niyo ba ang Lord? Mahal niyo ba ang taong nagbigay ng buhay niya sa inyo? Kung wala si Jesus, hindi kayo makakaupo dyan. Everybody should be motivated by love. Sumunod kayo dahil mahal niyo ang Diyos. Kaya ako sumusunod, I sacrifice. Because I love the Lord. Say, I love the Lord. Walang tulugan. Biro mo, simula alas 11 ng gabi, nandun na. Alas 10 yata yun. Araya, baraya sa. Ay, baka alas 6 na ng umaga. Ganito na. Kita ko si Papa dyan, nakahiga na, hindi na kaya. It reminds me of Jesus. Sinong pastor ang mamahalin ng buong mundo? Yeah, as a heart of God. As a heart of God. Amen? Di nga ako nakapag-prepare ng lesson ko ngayon. Pero nagsasalita ang Diyos. Amen? Punong-puno na tong pusong to eh. It all started nung tinanong niya ako, what do you want? Iniisip ko, ano kaya sabihin ko, kailangan ko ng 500 million para itayo na yung building. Lahat yun naiisip ko. Pero yun ang lumabas sa puso ko eh. Yun ang pinalabas sa akin ng Holy Ghost. May, this is your heart. You want the love of the Father. Sabi nga, ang tatay, di mo kailangang turuan maging tatay. Dapat ang puso ng ama, he cares for the entire family. Nilagay niya yan sa mga tatay. May tatay ba dito? Kaya huwag kang mag-asawa at maging tatay kung sarili mo lang ang mahal mo. You can never be a good father. You're ready to get married if you have the heart of a father. Because magiging tatay ka. Ilalagay ng Diyos sa iyo yan. Mahalin ang mga anak mo, mahalin ang asawa mo. Sacrifice. Kaya yung mga totoong tatay, they sacrifice trabaho ng trabaho para mabuhay ang mga anak nila at asawa. Ang totoong tatay, ayaw niya magkalmali yung mga anak niya kaya dinidisiplina niya. Noon di ko maintindihan si Pastor. Kasi si Pastor is a great disciplinarian. Lahat dinidisiplina, lahat. Pabantayan ka sa pagkain, sa lahat, didisiplinahin ka niya. Correct. Rebuke. Sabi ko, hindi matitigil to sa kakahanap ng mali. Yung mukha ko maayos na nilagyan ko ng makeup, pero may kulang pa pala yung buko, ganun pa. Yung palda ko nakaganon pala. Lahat kinukorek.
Now I understand. Because He loves you. He wants the best for you. Amen? Disciplines is a correction. Kaya pag hindi ka na dinidisiplina ng Lord, hindi ka na kinokorek, hindi ka mahal. When I correct, I love. Amen? Pagka narinig nyo ako nag-correct sa inyo, mahal ko kayo. Amen? I don't want you to fail. I don't want you. Ay, Lord, hallelujah. So kasama yan, May. I will give you the heart to discipline, a heart to do this, a heart to do this, a heart to sacrifice, a heart to train, a heart to... Because the motivation is your love. I will give you my heart. Ramakasataramahaya. Amen? Kaya meron akong ituturo na series starting next week. Ay, paano kayo mapiprepare to sa mga tao? Kasi it requires obedience. Tell them, ask for my heart. Amen. Akala ko noon, pagka-coordinator ka, madali lang. Dito, ginagawa na naman natin, pray ka lang, pray ka lang, roar ka lang. Lalo, nako, nung pinasa na sa akin yung papeles ng pipirmahan kong kontrata, hallelujah na. Pero, there is nothing more important to the Father than you. Wala nang mahalaga pa sa Ama, kundi ikaw na anak niya. Sons of God, you are very important to the eyes of the Father. Amen? Kung hindi ka type nung katabi mo, huwag kang mag-alala. God treats you very important. Kung yung katabi mo wala kang halaga, hayaan mo siya. Mahalaga ka sa Diyos. Put that in your heart. Put that in your mind. Kung sa asawa mo wala kang halaga, you are very important because you are the son of the Father. Amen? Kung yung nanay mo, tatay mo, iniwang ka, it's okay. You are very important in the heart and in the mind of your Father who created you. Amen? Sino dito walang tatay? Sino dito walang nanay? Sino dito tatay nag-abroad, umalis? Wala? Kompleto mga magulang nito. Praise God, walang OFW yung magulang dito. Pag kinausap ko kayo, pwede ba sumagot kayo? Hindi na kayo nakaupo dyan. Ako kanina pa nakatayo, wala pang tulog. Kayo sasagot na lang ng Amen! Di ba ba kayo Amen? Amen, miss! You are saying, Yes, Lord, I'm gonna do this. It will happen to my life. Amen na lang isasagot nyo, hindi pa masagot. Ano ba meron sa inyo? I-roar na lang kaya tayo. Huwag na tayo mag-praise, mag-roar na lang tayo para lahat ng spirit ng mga mababagal, makukupad, mga laziness, mga umalis dito. Amen. Kala nyo, pag hindi kayo nakakapokus sa Word of God, there's a spirit attacking your mind. Don't you know that? Sabi ko kay Pastora Alpa, Pastora, pag hindi na puno lahat yan, magsisimbalay tayo. Amen? Puno yung mga life group nyo, yung mga Shiloh reach out nyo eh. Okay. The Father's love. Say, Father's love. Kailangan alam natin kung ano yung pag-ibig ng Diyos eh. Unmerited to. Which means unmerited, hindi mo siya nakuha dahil mabuti ka. Unmerited. Dahil sa personality at karakter ng Ama, ibibigay niya lahat sa iyo dahil mahal ka niya, hindi dahil sa iyo. We don't deserve the love of God. We don't earn it. Itong tinatawag na extravagant, unconditional love of God. Alam mo bang ibibless ka ng Lord no matter who you are dahil anak ka niya? Kaya pag hindi ka binibless, ibig sabihin hindi ka niya anak. Pastora, paano ba ako mabibless? Pumunta ka sa
business encounter. Mag-o-overflow ang mga businessmen natin, I tell you, promotion and everything. I'm ready for that. Amen! Freely given. Freely given. Say, freely given. Ang pag-ibig ng Diyos, binibigay niya. Huwag mo sabihin, Lord, wala naman ako kasing ganito, ganyan. May mga taong ganyan eh. Mahilig mag-small sa sarili nila. Lord, kasi ako mahirap lang. Takot na takot humarap sa mga taong mayayaman at matatalino. Kasi sasabihin nila, ay, ako walang pinag-aralan, mahirap lang ako. Hey! You are a son of God! Mas mataas pa ang tawag dito, what do you call this? Give me the right words. Ha? Mas mataas pa ang posisyon mo kesa sa mayayaman at matatalinong walang Diyos. Ha? Hindi ako natatakot humarap kahit kanino. Why? Every time I come in, I said, I'm a son of God. I have the entourage of heaven. I have angels left and right. Amen? I have the strength of the Lord. Amen? Unique ka nga eh. Unique ka nga, nilalagay ko sa iyo. Sabi mo sa kanila, unique ka! You are a son of God! Daughter. Uligin natin daughter. Pero kasi sa Lord, walang, it's a spirit eh. Wala talaga. I'm talking to your spirit. So walang babae at lalaki. Nakalagay dito, son of God. The son of God tayo lahat. Amen. Psalms 103 verse 13. 103 verse 13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kasi nakaka-receive tayo ng habag ng Diyos. Sino dito nahabag ang Diyos sa Kanya? Amen. Ilang beses ka na nagkamali, kinahabagan ka pa. Ilang beses ka na nadapa, inangat pa rin ka. Ilang beses ka na. It's not about you. It's about the love of God for you. Amen? Grabe talagang pagmamahal ng Diyos. Grabe. Pakalalim. Imagine kung lagi mong kasama, kung meron ka dito sa puso mo, you will really reach out on people. Alam mo kung hindi ka nagre-reach out, hindi ka makashare kahit kaninong tao, kasi hindi mo naiintindihan yung revelation ng pag-ibig ng Diyos, na kahit nawala ka, kahit nagkamali ka, mahal ka niya, inaahon ka niya. New beginning nga. Sabi mo sa kanila, is your new beginning. Hindi 25 ang beginning. 8 is the number of new beginning. Sabi mo, bagawin mo yung utak mo. That the Lord has compassion. Isa sa puso ng Diyos yung mahabagin ka. Kaya nga sa Diyos, lahat nililigtas niya, di ba? Nililigtas niya ang lahat ng tao dahil mahabagin ang Diyos. Amen. Sino dito niligtas ng Diyos? That's why God will make you a Savior to others. Amen? Ikaw ang susi ng kaligtasan ng pamilya mo. Kasi naranasan mong iligtas ka, ngayon sasabihin mo si kanila kung paano ka naligtas. Ikaw lang ang may kaparapatan mag-share sa pamilya mo. Amen? Napakikinggan ng Diyos. Ikaw lang may karapatan mag-pray sa family mo. Napakikinggan ng Diyos. Dapat ang prayer mo leads towards the love of God for your family. Pag hindi na-save yan. Hallelujah. Because demons cannot stand the power of love of God. Alam mo ba ang love of God malinis? Pure. Sabi mo sa katabi mo, pure, malinis ang love of God. Kaya kayo mga young people, kung hinahanap nyo, malipatan kayo ng laway ng lalaki na hindi mo nga kakilala kung sino yan, hindi yan love. Trabaho ng demonyo yan. Lust is a spirit from water called marine spirit will jump on you, magkahanap ka ng lalaki o babae. Makikipag-sex ka sa ayaw at sa gusto mo. Either ikaw ang tinalunan o siya ang tinalunan. O pareho kayong tinalunan.
Because the love of God is always pure. Pag mahal ka ng lalaki, hindi ka niya hihipuin. The level of respect is so high. Amen? Ay, mga babae, kung mahal mo ang lalaking yan, di mo aakitin. Kita mo, yung damit hanggang dito. Kita yung pusod. Pag nahanginan, anong tawag doon? Kabag. Ayaw ko niyang babae na yan. Sa Amerika yan, ako. Palibasa, gwapo ang anak ko eh. Pupunta, magsusuot. Ibababa pa rito, ibababa pa dito. Magsusuot na ng short hanggang dito. May hiwa pa dito, may mga butas pa dito. Sarabas at sararaba. Parang demonyo dinamitan eh. It's a lust. Tingnan mo, mahal kasi kayo ng Diyos. That's why God is correcting you. Amen? Amen ba mga young people? Amen. Because si Pastora, siya lang ang nagsabi sa akin, mahal niya ako. Hindi yung tatay ko, hindi yung nanay ko. Si nanay, si tatay, puro sermon. Siya sabi niya, love ako. Blah! Because the devil knows what's going on in your family. Pumasok siya. Kaya nga, pakinggan mo nga ang tinig ng Diyos. Kalabitin mo ang katabi, pakinggan mo tinig ng Diyos. Anong sabi ng Diyos sa'yo? Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. God will honor you, respect you, and you will have holiness. Amen? Punta pa dun sa, ano ba yung dating, ano na yan? Computer. Hindi mo kilala, nakikipag-type ka. Yeah. O hindi ganun maghanap ng asawa. Prepare yourself. Pray and do what a woman, mag-aral ka, magluto, prepare ka if you want to be wife. Love the Lord and God will give you the partner. Amen. Hindi ka maghahanap. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka maghahanap. Yung people, huwag kayong magmadali. Kasi pagdating ng araw, andyan na yung partner nyo. Pastora, 50 na ako, wala pa rin. Maybe you miss it. Kasi sobrang taas na standard mo. Asawa ang hinahanap mo, hindi aposol. Bakit ba tayo napunta sa asawa? At sa mga win. Ay, harabo so tarayara bakar. Deuteronomy 1:31. There you saw how the Lord your God carried you, as a father carries his son, all the way you went until you reached this place. Grabe no. There you saw how the Lord your God carried you. Araw-araw pala, sinasamahan tayo ng Diyos. Di ba sinasabi natin, divine protection, destruction impossible. Di ba? That's why every day of your life, you can declare, Father, you love me. One of the love of God is to protect you. Amen? Kaya kayo nakarating dito, prinotektahan kayo ng anghel. Pwede kayo doon, nag-aantay kayo ng sasakyan, nandung, may buko doon sa ulo mo, sa taas di mo na malaya, nahulog yan sa ulo mo, sumabog yung utak mo. But the Lord, paghulog ng buko, lumipad kung saan-saan. Protecting you. Amen? Angel of protection. That's the love of God. Okay, saan naman punta? May anghel ako. Bakit? He protects me because He loves me. Everything the Father does to us is a sign that He loves us. Amen? Sino dito nakaisip ng magagandang bagay? Nakaisip, naging matalino. Hindi yan sa'yo, It's the love of God. He gives you this big gifting and talent. Amen? Kaya pag binigyan ka ng Diyos ng talino o ng gift
gifting, kaloob, maganda ka, marunong ka nito, marunong ka niya. Huwag mong sarilinin yan. It belongs to God para mag-glorify ang Lord. Pwede ba gamitin mo yan sa Diyos? Hindi yung marunong ka kumanta, kanta ka ng kanta doon sa kubeta mo. Pati ka mag-sacrifice and give your voice as a worship to the Lord. Punta ka rito kay Joshua at mag-apply ka. Nakita ko si tong batang to. Di nyo nga pinapansin to. Sino ba pangalan nito? Yun sa media. Aldwin. At dami-dami sa inyo magaling sa computer. Bakit wala kayo dun sa media? Ito nagtitiis. Oh, bless na bless ako sa batang yan. He doesn't care. Nakaupo siya. Pwede ba si Pastora alisin nyo dun sa computer, palitan nyo? Pastora yan eh. Dapat nagpipreach yan eh. Anointed yan eh. Walang tumutulong magganon-ganon dun. Di nakaupo siya dun. Naintindihan nyo ba? Ang dami sa inyo magagaling dito sa computer. Doon lang sa Shama, ang gagaling eh. Subukan nyo, ibigay nyo yung gifting nyo yan sa Lord. Pag hindi, blines kayo at blines ang pamilya nyo. And God will reward you in heaven kesa nakaupo kayo dyan. Kasi kung walang tutulong sa media, mag-resign ako dyan, mag-aral ako niyan. Facebook, book, kung ano-ano pang book. Amen ba? Wait till I preach about what I'm gonna preach next week. Amen? Alam mo, sa conference, walang nakaupo sa inyo. Lahat kayo magbo-volunteer. Amen? Pag nakita ko kayo doon nakaupo, tatanggalin ko yung silya. Amen. That's why God, the mercy of God, chosen us because God sees a lot of leaders here. Amen. Alam mo, yung motivated ka, Lord, tutulong ako dyan sa media kasi mahal na mahal kita, Lord. Binigyan mo ako ng talent. Yung daliri ko, Lord, hindi nagkaputol-putol. Yung daliri ko, Lord, pantay. Yung kamay ko, Lord, nilagyan mo ng talent. Sabi ni Pastora Alpa, sama ka para makapagpahinga ka. Sama ka doon sa dagat. Sabi ko, ay salamat. Kaliwat ka na nandala ni Pastora. Pag upo niya doon, lahat puno ang lamesa. Trabaho. Hindi. Arabaw sa taraya. Ganon din ako. I know, naghahanap ka ng talagang wala akong gagawin. Darating pa kaya yung araw na yun? Ano na naman yung hawak mong libro? Eba. Love the Lord! Grabe kasi ang lalim talaga ng binigay sa akin ng Lord na pag-ibig niya. Kaya malalim din ang gusto kong paglilingkod sa Kanya. Amen? Sino ba naman ako para pagkatiwalaan ng Diyos na mga maraming bagay? Sino ba ako para lagyan niya na napakaraming anointing? Alam mo ko, hindi ako sumasabong kasi alam ko dahil mahal na mahal niya ako. Oh, my Lord, without you, I am nothing. Amen? Kaya lahat, pag binigyan niya ako ng revelation, ituturo ko agad sa inyo yon. Pag binigyan niya ako ng talent, gagawin ko agad sa inyo yon. Pag binigyan niya ako ng prayer language sa ganito, ituturo ko agad sa inyo, Lord. Pag binigyan niya ako ng tongues, ituturo ko agad sa inyo yung tongues. Hindi ako binigay ng Lord, stuck sa akin. Wala na, no. When God gave me something, I give it away. You know what my prayer? Nung bago pa lang ako na tinatawag ako ng Lord sa ministry, nasa US pa ako. Nagdadrive ako ng kotse, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord,
Give me all the anointing in heaven, Lord God. And I promise I will give you the glory. Ayoko maging ordinarong minister. Ayoko, Panginoon, na ordinary lang na minister, Lord God. Gusto ko yung supernatural. Pinipray ko yan noon pa. Because I know my God is a supernatural God. Sabi ko, Lord, I promise to give you the glory. Ibig sabihin na I promise to give you the glory. Kung anong ibigay niya sa akin, ibibigay ko sa iba. Kita niyo, pag nagturo, wala akong sikreto. Lahat ibibigay ko sa inyo. Amen? Kaya gusto ko kayo maging katulad ng kung anong binigay niya sa akin. I want every one of you to preach. I want every one of you to evangelize. I want every one of you to flow in the signs, wonders, and miracles. Amen? Shiloh ba kayo? Kung dito kayo ilalagay ng Diyos, ibibigay niya kung ano man ang binigay niya sa akin. Ibibigay niya sa inyo. Kasi isang pamilya tayo. Kamukha niyo ba, pastor niyo? Not in the physical, but in the spirit. Ha? Pagka, kaya lagi kong tanong, sino ba pastor mo? Nakaganon agad ako sa bagay. 2 pastor niyo dito. Hallelujah. Praise God. I want you to be supernatural. Amen. Kasi darating na talaga yung mga transferal ng supernatural wealth, transferal ng supernatural anointing, supernatural. Sampalin mo nga yung katabi mo. Wake up! Saan mo nakakita sumasampal na kangiti? Yugyugin mo! It's a new beginning. New beginning of the supernatural! Supernatural! The love of God, ibubuhos siyang pinakamatinding pag-ibig ng Diyos. Pag nakita niyong binuhos ng Lord, ang pinakamalaking ang pag-ibig, Rabota lalabaraya. Oh! Unlimited, unlimited, unlimited. Hahawiin niya. We will clear the atmosphere. Alam niyo kung bakit nagro-roar tayo? Say roar. Hinahawi natin ang atmosphere. Makinig nga kayo. I'm preaching every night. Tuloy-tuloy na ba yun? Every night nagpipreach ako, hindi mo ba alam? Sabi mo, nagpipreach si Pastora! Gabi-gabi! I'm teaching about roar. Huh? Nasaan kayo? Namamasyal sa SM. Eh, pag dumating na yung mga demons, di nyo alam kung paano nyo atakihin eh. I'm teaching you all the secret of the kingdom of God. Every night! Sabi mo, every night! Pagdating ng 8:00, nandun ako. Welcome everyone! Explaining everything, the roar and everything. Kung hindi kita anak, di mo maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi kita anak, wala ka dun sa ano tawag sa ganyan? Zoom! Lahat lang ng anak ng Diyos dito sa Shiloh ang nandun sa Zoom. Bagay, hindi ko kayo nakikita sa Zoom eh. Joshua, nakakarating naman sa kanila. Recording starts now. Palpak nga lang, walang sound. Kasi wala yung magagaling na technician natin dito eh. Pagkatapos ni Pastora, siya pa rin yung nagre-record sa akin doon. Pwede ba dapat lahat na magagaling na technician nandito? Kasi magre-recording tayo. Ano ba yung re-record natin? SRO. Shiloh Reaching Out Centers. Talagang pinag-iinitan ko yan. Kasi generation nila to eh. Itong mga, ano ba tawag sa ganyan? Technology. Alam nyo ba bakit si Elon Musk binenta yung bahay niya sa San Francisco para lumipat sa Pilipinas? Kasi nandito daw ang pinakamagagaling na mga ano yung tawag? IT. Kung ano may IT? Kala ko intensive training. Lord, magpipray nga ako. Mula kayo magro-roar ako. Give us the best technology. Ano pangalan? IT. Alam ba, IT ni Papa dyan, galing sa iba-ibang bansa. Yung gumagawa ng lahat ng video niya. Ang ganda, no?
Yun lang ang ilagay ni Pastora dun sa laptop ko, yung ulap na may hagdanan. Hindi namin mailagay. Hindi, lagay mo hagdanan. Pastora, nawawala yung hagdanan. Sige, ulap na lang. Kaya ulap na lang, tuloy natira. Hallelujah! So makita, ulap, wala yung hagdanan. Nawawala. Harabakarabasa kalalabray. Technology pala yan. Calling my daughter in the US. Lahat ng magagaling na president tumatawag sa iyo para turuan mo yung tek na yan. Pauuwiin ka rin ng Diyos dito. And you will be my assistant. Amen! Father's love. Tingnan mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinulungan mo ako yung ulap nilagyan ng hagdanan. The greatest example of Father's love. The sacrifice. Safe sacrifice. O di, mga tek dyan, mag-sacrifice kayo. Patient, kind, and humble. Umpisa natin na. His love has a spirit of sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, kailan ka huling nag-sacrifice sa church na to? Has a love of God. God gave His life, His sacrifice. His sacrifice. Binigay niya ang buhay niya. Kaya ako pag mahirap yung ginagawa ko, sinasabi sa akin, Pastor, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Sasagutin kita ng, bakit? Napako na ba ako sa cross? Musicians, worship team. Nagre-reklamo kayo dahil sa mga schedules nyo, sa mga to. Isa lang sasabihin ko sa inyo, yung mga nawala sa music, bakit pinako ka na ba sa cross? Yung mga nagbibigay ng tithes and offering, ang hirap mag-tithes, ang hirap mag-offering, bakit pinako ka na ba sa cross? Jesus has something in His mind. I will give it all. It's a spirit of sacrifice. It's a sacrifice, Lord. Lord, itong pera na ito, pambili ko ng Jollibee. Panginoon, sino ba ang nagligtas sa akin? Si Jesus, if si Jollibee. Bakit kailangan pagpilian pa? I will give it to Jesus, not to Jollibee. I will fast and pray this lunchtime so I can give it to Jesus. Watch, God will give it to you. Pero pag binigay mo yan sa Jollibee, mantika yan. Babara ang puso mo. Edit. Ang magalit sa akin si Jollibee. Kasi wala akong ibang maisip na i-compare nyo eh. Ang daming bagay dito sa mundo na ilusyon lang. Bibili ka ng sapatos na pagkamahal-mahal. Pero hindi ka bang kapagbigay sa Panginoon. Nanghihinayang ka sa pagbibigay. Pero sa ilusyon sa buhay mo, hindi ka nanghihinayang gumastos. There are times I tell the Lord, Lord, ibigay mo na lang sa akin ito. Ibibigay kong halaga nito para sa iyo. And you know what? Merong magbibigay sa akin ng eksaktong gustong-gusto ko. Hindi ko binili dahil yung pera binigay ko sa Lord. God knows your needs. But when God told you, give it to me, give it. Naalala ko yung magulang na merong 5 anak.
Lahat ng anak niya matalino. Lahat ng anak niya, grabe, may talent, lahat magaling, perfect. Pero meron siyang isang anak na hindi makapasa-pasa. Mahina ang katawan. Kaya tinanong siya ng friend niya, Kuya, sino sa anak mo ang gagawin mong pastor para maglingkod sa Diyos? Alam mo sagot ng tatay? Yung bobo at saka yung walang alam. Yung mahina. He cannot sacrifice the four who's gifted by the Lord. Pwede ba? Huwag niyong gawing tira-tirahan ng Diyos. Ibibigay ko ito kasi panis na. Ibibigay ko ito kasi luma na. Ibibigay ko ito kasi barya ko na yan. God sees everything. When you give to the Lord, give, is it a sacrifice of love? Yun na sinabi sa akin ng Lord eh. Every time you do something for me, do it because you love me. Love is a sacrifice. Love is patient. Yung pinagpapasensyahan mo yung traffic, at imbis na magagalit ka, nagpipray ka, that is patient. Say patient. Itong pinakamukulit mong kapatid na to na hindi mo kayang pagpasensyahan. Pero kung nagpo-flow sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, yung pinakamakulit, yan ang pinagtsatsagaan mo. Why? That's the love of God. Madali lang magmahal ng taong madaling mahalin. Amen. Yung katabi mo nga, gustong-gusto mong katabihan eh. Bakit hindi mo kayang matabihan yung pinakamataray dito? Yung pinakamatapang, yung pinakamahirap intindihin. Doon ka umupo because God will develop your patience. Sa bahay nyo, ganun din. As a love, kind. Gawa ka na mabuti. Hindi lang dahil Pasko nagbibigay. Ang daming regalo dito nung Sabado. Ni-report sa akin ni Pastor Honey, ang daming tao doon. Daming bata, ang daming maano. Ano ginawa mo dito? Sumilip-silip ka lang. You should be seen in the camera. Giving to these children. Ito ni Pastor Javier yan. Kind. Say kind. Mabait. Ano ba ibig sabihin ng kindness? Has the heart of God. He gives. Humble. Say humble. 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 Ang taong humble, yun ang pinakamataas na posisyon dito. Because God will lift up those who are humble. And those who are proud, wala na sila. Babagsak. Amen? Matuto ka na lahat ng ginagawa mo, not born out of people looking at you. Magpipray ako kasi mga tao makikita ako. Magbibigay ako kasi kailangan malaman ng taong nagbibigay ako. Oh. Say, humility is the heart of love. Tatanungin niyo kung sino ang father natin, ano ang puso niyan. Etong sinasabi ko sa inyo, ito yung puso niya. Sabi mo, this is the heart of the Father. Kasi tinataas tayo ng Lord ngayon eh. Marami tayong opportunity na makilala ang Shiloh, especially on 2025. Pero lalo tayo makikilala, lalo tayo magiging, sabi mo sa katabi, huwag ka mayabang. Pag mayabang ka, tatay mo si Satanas. Tingnan mo si Satan. Diba mayabang siya, gusto niyang lampasan ng Diyos. Mayabang eh. You have to have a servant heart. Say servant heart.
Tingnan mo yung katabi mo. Are you willing to serve that person? Go to your family. Are you willing to serve your father, your mother, your brothers, your sisters? Ang taong marunong maglingkod, hindi yan mayabang. Amen. Kaya sa conference, lahat kayo maglilingkod. Hindi. Pastora, tatabi ako kay Papa dyan. There's a protocol. There's a protocol. Ang pwede lang tumabi kay Papa dyan, yung kayang humarap sa lahat ng mga principalities na demonyo. Huwag ka mayabang. Sabi ko sa kapatid, huwag ka mayabang. Mawawala ka na lang. Ang taong mayabang ini-extinguish. Ano may extinguish? Parang lobo. Ang laki-laki niya na, lakas ng lipad. Pero pag mataas na mataas siya, pung! Sumasabog. Wala na. Pag bumagsak ka, di ka na makikita. Tingnan mo yung katabi mo, dati nakatabi mo, wala na sa tabi mo. Mayabang. Galing ko mag-worship, galing ko tumugtog, magaling eh. Ngayon nasa na? Wala na. Kasi mayabang. Say, humble yourself and serve the Lord. Those who are servant in the worship team will remain until Jesus comes, worshiping the Lord. Pero pag yumabang ka dito, matatanggal ka na lang isang araw. I was so really surprised. Worship leader. Nag-lead ng worship dito. Akalain mo nag-away-away? Makita, live on camera. Inaawat na ng mga tao. Your tune, yung tono mo, yun naman, nag-away sila sa mga tono nila. Oh my God, Lord. Tapos yung speaker nila, speaker na pinakakilala sa deliverance. My God. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasi mayabang. Kinabahan ako doon. Sabi ko, Diyos ko, Lord, sa loob ng simbahan, anointed. Andun yung mga anghel, nagdi-deliverance sa mga demons, nag-aaway worship. Hindi nagro-roar eh. Sila mismo nagbabakbakan. Mayayabang. Kaya, nasira yung ministry. Live on camera. Diyos ko, Lord, protect our musician. Lalo na, si Joshua, magli-lead ng worship yan sa buong mundo. Amen. You pray for Joshua. Dahil pag yumabang yan, makikita mo, next, sa susunod na taon, namamalimos na lang siya. Cannot. Gaano man ka-gifted and anointed, you have to give the glory unto the Lord. The glory belongs to Him. He's the only one, Yeshua, Jesus, who died at the cross to deserve the glory. Amen? Thank you, Lord God. Thank you. We need those in Shiloh. We need those words in Shiloh. Amen? Because 2025, God will position us to lead the nation of the Philippines. Amen? Sabi mo, cool ka lang. Para hindi ka yumabang, maglingkod ka kasi. Servant. Father is strict. Diyan naman sa Shiloh, lahat pinakikialaman. Napakaigpit, pastora. Gusto lahat kami saints. Anong gusto niyong itawag ko sa inyo? Demons. Why? The Father is strict for you to do the right will of God. The purity,
the holiness because you have the heart of the Father. Amen? Amen? Generous. Say generous. Are you ready to become generous? Yung lagi ka naghahanap ng ibibigay. Hindi yung bahay mo punong-puno na ng gamit, itatago mo, sinisipa mo na para hindi malaglag pagbukas mo. A person who is generous always gives. Lagi inisip, ano kayo mabibigay ko? Ay, marami pa akong bigas, bibigay ko yung bigas ko. Ay, marami pa akong ganito, ibibigay ko to. Ay, marami pa akong damit, ipamimigay ko. Lagi siya nag-iisip ng ibibigay niya. That's generous person. Always give his tithes. Ano kaya ang ibibigay ko para sa iyo, Lord? Ano kaya ang ibibigay ko para sa iyo? He's always thinking of giving and giving. For God so loved the world because so that He gave His only Son. That's the heart of God. Pero yun, ay sayang. Ay naku, mahal yan. Ay naku, lagi ka na may presyo. Mahal yan, hindi ko pwede ibigay yan. Ako, pagkain masarap yan, hindi ko pwede ibigay yan. Para sa akin yan. You don't have the heart of God. Ang heart of God ganito. Pag nakakita ka, young people, nakakita kayo na may edad, nakatayo, bigay agad kay Celia. You always wants to do generosity. Givers. Lalabas na lang nga, nag-uunahan pa. Kailangan mauna ko. The heart of God. Say, put your hands in your heart. A generous heart. Loves to give. Loving to give. Finances man yan, talent man yan, everything you love to give. Say, love to give. That's a generous heart of God. Amen. Amen. Paano na yan kung wala kang generous heart, hindi ka giver, hindi ka umaapaw sa pagbibigay? Paano kung milyonaryo ka na? Hindi. Tatago ko yan na naman. Maaamoy ng demonyo yan, nanakawang ka. Generous! Alam mo sa Macedonia, bless na bless ako sa kanila. Kasi itong mga tiga Macedonia, mahirap lang to sila. Mahirap lang sila, hindi sila yung mayamang simbahan. Wala silang mga ganito, ganyan. Pero alam mo, they were recommended in the Bible as the most generous church. Why? Because they love to give. They love to give. Lahat binibigay nila. Amen? Dapat bago ka pumunta dito, nag-iisip ka, Lord, okay, excited ka na. Sa bahay pa lang, binilang mo ng tithes and offering mo and everything. Then, Lord, meron akong extra dito na ganito. Kesa nandito lang sa, ilalabas ko to. Sino kaya ka-size nito? Ate, bagay ito sa'yo na lang. Kahit hindi Pasko. Has a generous heart, loves to give. Alam mo kung anong gagawin sa'yo ng Diyos? Ibibigay at pagkakatiwala niya lahat ng kayamanan niya sa'yo because you love to give. Amen? Amen? You're opening, the Lord will pour. Pag sinabi na, Shiloh! Ang bubukas na portal sa iyo kayamanan. Baliktad eh. Lasyali, sarado. Magsasara ang blessing sa iyo pag hindi ka generous giver. Amen? Next is, I like this. The love of God is fun. Say fun. Alam mo, maging masayahin ka ng tao. Sabi mo sa tabi mo, ka kasi mangot ng simangot. Maaga pa, nakasimangot na. Hindi roar yan. Ang nagro-roar, masayahin. Ako nagro-roar, pero gusto ko masaya.
Amen. You're fun to be. You're fun when we roar. Wow! Di ba fun yun? Sarap, no? Dapat masaya ka kahit nagpipray ka, babasa ka ng Word of God, nakakasama ka. Para masatayara bahay. Let's do it with fun. Our Father is fun. Alam mo, doon daw sa langit, merong namatay pumunta doon. Meron daw doon ilog. Yung ilog daw yun, yung mga tao lumalangoy. Tawa daw sila ng tawa. Doon nag-umpisa yung laughter Amen? The river of God makes the feet dancing. The river of God makes my life so full of joy. Amen? Ang hirap ng taong hindi marunong umiti. Hindi din humingiti ang blessing. Sa nakakitang tindahan, bibili ka, 2 tindahan. Yung isa, ay, bili na po kayo. Saya-saya niya. Morning, bili na po kayo. Yung isa, bili na kayo. Ano bibilin mo? Ay, hindi, wala akong bibilin. Hindi masaya The joy of the Lord is our strength. Our Father laughs in heaven. Amen? Masayahin ang Father natin. Sabi mo, masaya ang Father natin. It flows through us. Ha? Ang demonyo, mahilig yan magpasimangot ng tao. Problema. Galit. Sama ng loob. Di ba? Yung mga taong hindi makangiti, puno yan. Amen. The Lord is protective. He protects us. That's why He gives us a lot of instructions. Unconditional and loving and caring among others. That's why we reach out. Amen? You care. Say you care. Ano ang pruweba mo na you care? Meron ka bang taong ni-reach out this week? Dapat when testimony, lahat kayo may testimony. Pastor, grabe. Iba na yung instruction sa amin ni Papa Jan. I want you to raise the dead people. Yan ang testimony namin. Ilan ang patay na binuhay mo itong linggong to? Kayo, generosity pa lang. Ilan ang blines mo ngayong linggo? Ilan ang dinala mo sa Lord ngayong linggo? If you cannot do it, you need the heart of the Father. Amen? You need the heart of a Father. Alam mo, ang goal ko dito, sa Shiloh reaching out, ng mga tao maging on fire kay Jesus. Hindi mawawala ang fire niyo sa pag-ibig sa Diyos. Sabi ko, Lord, Father God, that love will fire me up in serving God. Kahit pagod na ako, Lord, on fire pa rin ako maglilingkod sa iyo. Next, I wrote it down here. Yeah? Nilagay ko to, my goal in SRO. May puso pa nga, tsaka may apoy. Nasa cellphone ko rin to. That they will go deeper in their walk with God. Shiloh, sons, you will go deeper with the walk of God. Huwag nga kayo, alam niyo, may kausap ako this week. Sabi niya, Pastora, gustong-gusto ko po na siya Shiloh. Nagalit po yung pastor ko dahil nakinig ako sa Shiloh. Tama po ba yun? Alam mo, unang-una lumabas sa bibig ko, unang-una dapat ang pastor hindi nagagalit. Dito kasi sa Shiloh, I want everyone to go deeper in their walk with God. Kaya tinitrain ko kayo. Ayoko kayo yung nakaupo lang, uuwi, wala nang gagawin. Because the kingdom of God is not like that. We're entering into that next week. Amen! You will go deeper. Sabi mo, lalalim ka sa Panginoon. Kaya dito, tinuturo namin lahat, immortality, roar, lahat-lahat na yan. Next, number 3, that you will flow in God's love. Ngayon, nilagay na ng Lord sa akin, number 1. You will flow in God's love. Kasi pag nag-overflow ka sa pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin wala kang demonyo sa katawan mo. Amen. Because perfect love cast away fear. Fear is the spirit of the enemy. Sino may fear dito? That's the spirit of the enemy. And 4, they will serve. Ilagay nyo to dun sa, ano ba yan? Yung Shiloh, yung advertisement nyo.
Lagay niyo itong apat na to. They will serve Him in His kingdom. Say it. They will serve Him in His kingdom. I will be sharing about the real kingdom of God. Amen? And every one of you will serve. Amen ba? Praise God. Did you learn something today? Did you learn the love of God? Sarap, no? Yung fire ng Holy Ghost, dahil yan sa fire of love. Hindi yan yung nag-aapoy. Kasi nakikita yung apoy. Apoy! Sabi ni Pastor, baptism of fire. Actually, baptism of fire is the baptism of love. Kaya ako naglingkod sa Diyos way back before I was baptized with fire of God. Amen? Everything, lahat pala ito is motivated with the love of God. Amen. So praise God. And the Lord speaks to me. Meron kaming conversation ni Lord. Nag-usap kami. Ganyan ako mag-pray. I talk to God. I share my heart. See? I was in the water. Nagpo-float ako sa tubig. And I'm looking at heaven. And I'm praying in tongues. When God asked me, what do you want? Ang tagal bago ako nakasagot. Because God goes deeper in my heart, in my spirit. Out of the abundance of your heart, your mouth speaketh. You speak what's in your heart. And I said, Lord, Father, I want your heart. I want your heart. I want to know what's in your heart. I'm going deeper with my walk with you. In the ministry, in my relationship with my family. Bringing all these people to you. I want your heart. I want your heart. Do you know the heart of the Father? Do you know His heart? Do you know His heart? Gusto niyo ba na ang puso ng Diyos mailipat? You call this transfer. It's like an operation, spiritual operation. He will transfer His heart, His spirit to you. That's the reason you're going to be on fire for God. Is you get the heart of God. Get the heart of my Father. Father, I want your heart. In heaven, there's a throne. And the Father sits on the throne. Di mo makikita yung mukha niya because He's full of glory. He's got a big heart. Yung buong langit, puso niya yun. And when you enter there, you enter into the heart of the Father. The presence there is the heart of the Father. In heaven, Father's heart beats. He beats with compassion. He beats with love. He beats with generosity. He's full of peace. That's His kingdom. Heavenly kingdom of God. You want me to do, God, what you want me to do. Everything that I do, lahat ng gagawin ko is motivated by your love.
That's what my desire. I went back to the same scenario the following day. Bumalik na naman ako sa dagat. Same scenario. I float in the water. And I said, Father, I'm willing to move in the power of your love. I will fear no evil because your love will be in my spirit. I will know right from wrong because I know the heart of God. Connect me to your heart. The electricity. I'll heal people through the power of your love. My life, I give it to you. I give it. I sacrifice my life. A new level of sacrifice. Because I'm not young like before. It is a sacrifice for me to do all the things that I'm doing right now. God added more responsibility. God, I need your love. I need your love. Praying the whole night is not easy. Pero kung saan ako makaka-connect ng pag-ibig ng Diyos, I'll do it. Change me. Give me your heart. Alam niyo, kahit anong gawin natin sa buhay at paglilingkod sa Diyos, kung walang pag-ibig niya, it profits us nothing. When we face the Lord, there's no, kahit anong laki pa ng anointing na yan, it's nothing. When you come face to face with the Father and you don't carry His love, kahit gaano pa kataas ang title mo, kahit gaano pa kalaki ang gagawin mo sa Kanya, when God looks at you, He will see what's inside your heart. Is your heart connected to His heart? Ba't kayo nagsisimba? Ba't kayo nagpipray? Why do you roar? Even in your friendship with others, if it's not motivated with love, it's a selfish relationship. Everything should be pure. Everything should be holy. Because God is pure and holy. You fear the Lord, and so that's the beginning of wisdom, and you start walking in the love of God. Lord, take away anything in our hearts that is not of you. When we roar, it's going to be pure. The enemy cannot see anything in my spirit and in my heart that is of Him. He sees my Father's heart in me. That's why the devil must flee. And he said, daughter, represent me on earth. Represent me on earth, and I will be with you. You're going to do great and mighty things because they will see that you're connected to your Father. Ramaraya. You're going to do mighty things. And the mighty move of my Spirit shall be upon you. You will roar in the Spirit, and demons will flee from left to right, as if they see the Father in you. God is speaking to your hearts and to your spirit.
I felt electricity of connection to your heart. When the power of the electricity of the love of God comes to your body, all those things in your body that is not right, is not alignment, God's gonna align it. Fire of God's love, fire of the deep things of God, fire of the walk with God. It burns every lust in your life. It burns every sin in your life. God creates in your life the capacity to live in a pure and holy life. The fruit of everything you do for God should be fruitfulness of the love of God. There's a transferal of the heart of God to your heart. When I was on the water, I felt the electricity from on high transferred to me while I was floating on the water. I was connected to the Spirit of the Father. When I came out of that water, I am a brand new person. Connect your spirit with Jesus' spirit right now. Connect your heart with His heart, and sin and illusions of your mind will come out of you. Every sin shall be washed by the power of the blood of Jesus. So you can connect to the Father, because Jesus is the way, the truth, and the light. He is the only way to go to the Father, and no one else. You cannot get the heart of the Father if you will have no relationship with His Son, Jesus. Raise your hand. Jesus, I come to you. Stand up. Say, Jesus. Close your eyes. You're not talking to anyone here. You're talking to God. When you talk to God, your body, soul, and spirit should be connected to God. You have to see God in your spirit. You have to feel God in all your body. The electricity of the fire of God's love is here right now. Say, Jesus, I give you my life. I give you my heart. Wash me, Jesus, with all your blood. Cleanse every secret sins I have. Cleanse every negative and sins in my mind. Take away the emotions of my heart that is not of you. Jesus, I surrender. I sacrifice my life to receive your life. I gave you my life so I can receive your life, Jesus. And from now on, you will be the Lord of my life. You will save me. And Jesus, I will obey my Lord, Jesus. I will obey. Come on, say it. I will obey my Lord. That's the Lordship of Jesus. Because Jesus saved you now, you will obey what the Lord tells you to do. He is your Lord. No longer you obey your life. No longer you take care of your life. No longer your life is yours. Your life has been given to Jesus.
Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my Lord. Jesus, you're my Lord. Jesus, you save me now. I am born into your spirit. I am a brand new person. I am a person, a brand new person, whom the Father in heaven becomes my Father. Kung sino ang tatay ni Jesus na nilagay ko sa puso ko, ay magiging tatay ko mula ngayon. Father, you are my Father. Thank you, Jesus, for bringing me to the bosom of my Father. Mula ngayon, Father, I will experience your love in my life. Come on, I want you to have conversation. Your prayer, converse with the Father. Talk to Him. Talk to Him. I will never serve the devil. I will only serve God. Thank you, Jesus. Let the Father's love comes to you right now. Fill your life with His love. Fill your life with His love. Fill the vacuum of your heart with His love. Ang matagal mo nang hinahanap na patutuong pag-ibig at pagmamahal ay makikita mo sa puso ng ating Ama. Let it flow to your heart right now.
God's love. The sound of the waves. Heart of the Father has no boundaries. The heart of the Father. Yeah. It's full of love and energy. It's full of love and energy. Yeah. Full of might. Full of strength. Full of power, full of electricity. The heart of the Father. God is refilling. This is a refilling station right now. Yeah. No longer think about what man says. You're receiving power from God. You're receiving the power and electricity from the throne room of the Father. Power to heal. Power to cast out demons. Power to raise the dead. Power to reach out to everyone. No boundaries. No fear. All creatures. Save them. Power of the authority of God. That love, that heart, fire all over you. Fire of God. Fire of God. The power of the love of God. The power of the love of God. There's a new fire. If you know how to receive, it's a new fire. This is a new day. New day of the Spirit of the Lord. New day of the Spirit of the Lord to move into your hearts, to you move into your life, to move into your family, to move into your bodies. There's a new things. There's coming new spirit.
There's an alignment right now. The Lord is aligning your family. The Lord is aligning you. Oh, get ready. This week is full pack of power. Oh, this week is full pack of power. Oh, yeah. We're gonna run. We're gonna run the race that God has given to us. We're gonna do the race. Run with power. Run with strength. Run with might. Run with love. The Lord is empowering you with the real power. And that power, you can find it in the power of the love of God. Sons, you are powerful. You came from the power of the love of God today. Amen. Say your eyes is full of power. When you say your eyes is full of love, your eyes is full of power, because they can see the Father's eyes in you. Next Sunday, I will see the fruit of God's love in your family, in your loved ones. Thank you, Father. Thank you for 1 week's fasting and prayer, that you have aligned us to you. You change us so we can receive you. You change us so we can receive your power, your love. This revelation of your word will go wherever we are. Mula sa araw na ito, lahat ng paglilingkod namin ay nare-refuel, nagmumula sa pag-ibig mo. We will be filled with your love, and that power is love from the Father. Thank you for the healing. If you are sensitive, you feel something inside of you has changed. Body, soul, and spirit. Your mind is changed. Your heart is changed. You can feel the electricity inside your body. Take it to your family. Take it to your loved ones. There's healing inside of you. Put your hands in your heart. There's healing in your heart right now. All those negative pains of the past, all those things, your insecurity, the Spirit of the love of God is taking over your heart. The burdens from your back, kaya sumasakit yan likod mo, puno yan ng burdens. The fire of God is reaching out. There's a fire of God strengthening your back. It's a fire of God. There's a lot of healing taking place right now. Healing in your mind, healing in your emotions, healing on your physical back. On your right knee, the Lord is healing. I see like parang namamaga yung tuhod mo sa kanan. The swelling, the fire of God flows to that swelling. Burn it. It's burning everything that is in the inside of you.